Sa isang lungsod sa Korea, ang mga apartment complex ang naging pinakapopular na uri ng tirahan at mabilis na dumami na ginawang isang napakalaking kagubatan ng semento ang lugar. Isang umaga, isang napakalakas na lindol ang tumama sa lungsod at nagsimulang gumuho ang lahat ng gusali. Sa kanyang apartment, nagising si Minsung na may sugat at lumabas sa balkonahe. Doon niya nadiskubre na ang tanging natitirang nakatayo sa gitna ng pagkawasak ay ang kanilang complex. Bumaba siya at nakita ang mga residente na nag-uusap kung ano ang dapat gawin at tinitingnan ang manual, ngunit matagal pa bago mapatakbo ang generator. Bumalik si Minsung sa kanyang apartment, dala ang ilang supply at nakipagtulungan sa kanyang asawang si Myunghwa upang tipirin ang kanilang pagkain. Gusto ni Myunghwa na umalis at pumunta sa bahay ng kanyang ama, ngunit sinabi ni Minsung na masyadong delikado sa labas. Habang lumilipas ang oras, nagsimulang dumating ang mga nakaligtas mula sa gumuhong mga gusali na naghahanap ng matutuluyan. Pagsapit ng gabi, isang ina at ang kanyang anak ang kumatok sa pintuan ni Minsung at desperadong humihingi ng tulong. Sinabi ng ina kay Minsung na buksan ang pinto at handa siyang magbayad. Nag-atubili si Minsung, ngunit nang marinig ito ni Myunghwa ay agad niyang pinapasok ang mag-ina. Kinabukasan, pumunta si Minsung sa reception kung saan may mga taong nagbebenta ng ilang supply. Hindi sila tumatanggap ng pera, ang tanging tinatanggap ay mga lighter, gas o tubig. Kaya't napilitan si Minsung na ibigay ang kanyang relo bilang pambayad. Habang paakyat siya, napansin niyang parami ang mga taong hindi residente sa mga pasilyo at madalas ang mga away dahil sa supply. Isang lata ng peach ang aksidenteng nahulog at gumulong sa ilalim ng upuan. Nagmamadali si Minsung upang kunin ito, ngunit sa kanyang pagkagulat ay nagsilabasan ang maraming ipis. Sa apartment, tinuturuan ni Myunghwa ang bata kung paano gumamit ng walkie-talkie. Pagdating ni Minsung ay dumiretso siya sa kwarto. Sumunod si Myunghwa at natuklasan ang mga peach. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon ay kumatok ang ina ng bata upang magtanong. Wala na silang nagawa kundi ibahagi ang kanilang pagkain. Habang lumilipas ang mga araw, lumamig ang panahon at patuloy na dumarami ang mga taong naghahanap ng masisilungan. Isang araw, may naganap na away at lumabas si Myunghwa upang tumulong sa isang sugatang lalaki dahil isa siyang nurse. Biglang lumabas ang usok mula sa isang pinto at sumabog ang isang apartment, dahilan upang umatras ang lahat. Ngunit agad na dumating si Yong-tak, dala ang isang fire extinguisher upang apulahin ang apoy. Sa kasamaang palad, hindi ito sapat kaya't nagmadali siyang gamitin ang emergency hose at iniabot ito kay Minsung. Tinangka ni Minsung na gamitin ito, ngunit hindi niya ito makontrol ng maayos, kaya't si Yong-tak mismo ang pumasok at tuluyang pinatay ang apoy. Pagkatapos ng insidente ay pinasalamatan ng lahat si Yong-tak sa kanyang katapangan at nagkasundo ang mga residente na magsagawa ng isang espesyal na pagpupulong para lamang sa kanila. Sinubukang panatilihin ni Jum-ai ang kaayusan sa pulong, ngunit mabilis itong nauwi sa pagtatalo tungkol sa dapat gawin sa mga dayo. Ipinunto ni Jum-ai na marami sa kanila ang galing sa mas magagarang gusali at dati nilang minamaliit ang mga mahirap tulad nila. Bukod pa rito, nauubos na rin ang mga supply ng pagkain. Dahil isang public servant si Minsung, tinanong siya ng iba kung ano ang dapat gawin. Iminungkahi niya na dapat silang bumuo ng isang organisasyon upang makapagtrabaho ng sama-sama sa gitna ng krisis, simula sa pagpili ng isang leader. Dahil sa kanyang tapang, iminungkahi ni Jum-ai na si Yong-tak ang gawing pinuno at sumang-ayon ang lahat. Pagkatapos, nagdesisyon silang bumoto kung dapat pa bang manatili ang mga dayo o paalisin sila. Ginamit nila ang isang sistema kung saan isa-isang pumapasok ang mga residente sa isang kwarto upang maghulog ng puti o itim na bato sa isang bota para manatiling lihim ang boto. Sa huli, lumabas na karamihan sa kanila ay gustong paalisin ang mga dayo, ngunit kailangan nilang gumawa ng plano kung paano ito isasagawa. Nang gabing iyon, tinanong ni Myunghwa si Minsung kung anong kulay ng bato ang kanyang inilagay, ngunit iniwasan niyang sumagot. Sa mga sandaling iyon, tinulungan ni Myunghwa ang bata na pumunta sa banyo, at habang wala siya, pinagmasdan ni Minsung ang kanyang mga sugat. Muli niyang naalala ang nangyari bago dumating ang lindol. Nandun siya sa bayan at tinutulungan ang iba na itulak ang isang truck upang mailigtas ang isang babaeng naipit sa loob. Ngunit nang magsimula ang lindol ay nagsitakbuhan ang lahat at sa takot ay nagtago siya sa loob ng isang sasakyan habang pinapanood ang babaeng mamatay. Kinabukasan, hiniling ni Yong-tak kay Minsung na pamunuan ang Anti-Crime Task Force dahil dati siyang naglingkod sa militar. Sa isang pagpupulong kasama ang ibang leader ng task force, may isang lalaki na nagmungkahing dapat ay mga may-ari lamang ng apartment ang pwedeng maging leader. Ngunit iginiit ni Jum-ai na pantay-pantay sila rito at wala ng halaga ang pera o titulo. Nang sumapit ang umaga, inihanda ng mga residente ang kanilang plano upang paalisin ang mga dayo.
Si Jum ay ang nag-anunsyo tungkol sa mga posibleng bakanting lugar sa ibang gusali upang mahikayat silang umalis. At si Myunghwa ay napilitang magpaalam sa ina at bata. Ngunit nang matuklasan nilang wala na silang mapupuntahan, nagsimula silang magprotesta. Nasa loob din ng grupo ang isang kongresista at sinubukan niyang magsalita, ngunit walang takot siyang itinaboy ni Yong-tak. Sa sobrang pagkagalit ng mga dayo, sinubukan nilang ipilit ang kanilang pagbabalik sa loob, kaya't napilitan ang mga residente na ipaglaban ang kanilang teritoryo. Nagkagulo, bumagsak ang pinto, at may ilang nasaktan. Subalit sa huli, napigilan nila ang mga dayo sa tulong ng kanilang mga harang at mga bato mula sa itaas. Sa kabila ng selebrasyon ng iba ay nalungkot si Myunghwa sa lumalalang karahasan. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang mga residente sa pagpapatibay ng kanilang tahanan, pagbabahagi ng supply, at paggawa ng patakaran upang mapanatili ang kaayusan. Ngayon, walang sinuman ang maaaring lumabas o pumasok ng walang pahintulot. Ilang sandali ang lumipas, nagdaos ang mga residente ng isang espesyal na salu-salo sa labas upang ipagdiwang ang bagong taon, bagaman hindi sang-ayon si Myunghwa na magandang ideya ito. Bigla, dalawang residente ang natakot nang may nakita silang papalapit mula sa dilim, ngunit isa lang palang babae na nagngangalang Haewon. Dati siyang nakatira rito kasama ang kanyang mga magulang, ngunit umalis silang mag-ina matapos nilang matuklasan na may ibang babae ang kanyang ama. Ang kanyang dating apartment ay katabi ng kay Yong-tak, ngunit hindi niya ito matandaan. Dahil napatunayan nilang dati siyang nakatira roon, ipinakilala siya ng formal sa ibang residente, at tinanggap siya ng may mainit na pagtanggap. Nagpatuloy ang kasiyahan sa pamamagitan ng karaoke, salamat sa generator na ikinonekta sa makina para sa espesyal na okasyong ito. Habang kumakanta si Yong-tak, iniisip niya kung bakit hindi siya nakilala ni Haewon. Isang flashback ang nagbunyag ng katotohanan. Ang tunay niyang pangalan ay si Byom at dati siyang isang chauffeur ng taxi. Bago ang lindol, pinasok niya ang apartment ng tunay na Yong-tak, isang lalaking nagtatrabaho para sa isang organisasyong nangloloko ng mga tao. Isa sa mga biktima si Byom at nais niyang bawiin ang kanyang pera. Ngunit nang tumanggi si Yong-tak na tulungan siya, inatake niya ito. Nagawang saksakin ni Yong-tak si Byom, ngunit hindi sumuko si Byom at pinuno ang bibig nito ng mga bato hanggang sa mamatay ito habang pinapanood ng kanyang ina na inatake ng kumbulsyon. Sa sandaling iyon, tumawag ang kanyang asawa at anak na nagsisigaw dahil dumating na ang mga maniningil ng utang upang kunin ang lahat ng kanilang ari-arian. Saka naman naganap ang lindol. Dahil matagal nang galit sa kanya ang kanyang asawa, nanatili si Byom sa gusali at ginamit ang pagkakakilanlan ni Yong-tak. Makalipas ang ilang araw, pumunta ang mga residente upang kunin ang kanilang lingguhang rasyon, ngunit nagkaroon ng alitan dahil halos hindi ito sapat upang sila'y mabuhay. Mas maraming pagkain ang natatanggap ng pangkat na nagpapanatili ng kaayusan, kaya nagreklamo ang isang lalaki at ipinakita ang kanyang peklat na nakuha niya habang gumagawa ng pagkukumpuni. Inakusahan din niya ang anti-crime force bilang mga mamamatay tao na narinig ni Myunghwa. Sa pribadong pag-uusap, tinanong ni Myunghwa si Min-sung kung may napatay na ba siya. Sinabi ni Min-sung na may nangyari ngang insidente, ngunit hindi namatay ang lalaki. Gayunpaman, nandidiri si Myunghwa sa ganitong karahasan at sinabi sa kanya na huwag nang sumama sa mga paghahanap. Maya-maya, lihim niyang dinalhan si Do-kyu ng ilang supply upang matulungan ang mga tagalabas na nagtatago. Samantala, bumisita si Yong-tak kay Haewon dala ang isang heater bilang dahilan. Tinanong niya kung kilala nito ang kanyang ina, at nang sumagot ito, bigla niyang kinorner si Haewon sa pader. Sa isang pagbabanta, tinanong niya kung natatandaan na siya nito. Dahil sa takot ay nagsinungaling si Haewon, di nagtagal, nagpapagamot si Haewon ng sugat kay Myunghwa, na tinanong siya kung kumusta ang sitwasyon sa labas. Sinabi ni Haewon na parang impyerno doon, ngunit may balibalitang isang grupo ang nakatira malapit sa istasyon. Nang magsimulang magbigay ng komento ang ibang kababaihan, sinita sila ni Haewon at sinabi niyang umaasa sila sa maling pag-asa dahil hindi nila iniinda ang daan-daang bangkay sa paligid. Dahil dito, lumabas si Haewon ng masama ang loob at sinundan siya ni Myunghwa. Sinabi niya kay Myunghwa na baliw ang lahat sa lugar na ito, si Yong-tak ay hindi totoong residente. Naputol ang kanilang usapan nang may marinig silang sigaw. May natagpo ang bangkay ng isang residente na pinatay ng mga tagalabas matapos lumabas ng mag-isa. Isinulat pa ng mga tagalabas sa dugo na magbabayad kayong lahat. Naalala ni Yong-tak ang natagpuan niyang bangkay ng kanyang anak na babae sa guho ng lungsod. Kaya inihayag niya na mula ngayon, mahigpit ng babantayan kung sino ang lalabas sa kompleks at dadagdagan ang mga bantay. Nang sumunod na araw, mas lalo pang naging mahigpit ang anti-crime force. Sinuyod nila ang bawat apartment upang hanapin ang mga tagalabas at sinumang mahuli ay itinaboy palabas. Ang kanilang mga pintuan ay minarkahan ng pulang pintura.
Habang nagaganap ito, sinubukang lihim na dalhan ni Myunghwa ng gamot si Do-kyu, ngunit tumanggi itong tanggapin upang maiwasan ang gulo. Pagkatapos ng paglilinis, pinilit ni Yong-tak ang mga lumabag sa batas na lumuhod at paulit-ulit na humingi ng tawad habang ipinapahayag niyang ang natitira sa gusali ay tunay na mga residente lamang. Biglang may sigawan, nakita nilang nakatayo si Do-kyu sa balkonahe. Sinabi niyang mali ang lahat ng ito bago tumalon sa kanyang kamatayan. Habang sinusunog ang kanyang katawan, nagkaroon ng lindol at bumagsak ang isang gusali na nagdulot ng malaking pagtagas ng tubig. Sa wakas, may tubig na ulit sila. Ngunit ginamit ito ni Haewon at Myunghwa bilang pagkakataon upang pasukin ang apartment ni Yong-tak. Wala silang nahanap na ebidensya dahil naitago na ito ni Yong-tak hanggang sa mapansin nila ang isang washing machine na may takip. Nang buksan nila ito, natuklasan nilang naroon ang tunay na Yong-tak na patay na. Nagkakagulo noon sa labas nang dalhin nila ang washing machine upang ibunyag ang pagkatao ni Yong-tak. Nang mapagtanto ng mga residente na isang kriminal ang kanilang leader, ay kinuyog nila si Yong-tak. Nakawala si Yong-tak at inihulog nito si Haewon sa building. Tinutukan ng baril ni Min-sung si Yong-tak, ngunit hindi niya nagawang magpaputok. Natigil ang lahat nang marinig nila ang malakas na ingay. Sa huli, nang bumagsak ang gate, pumasok ang mga tagalabas upang maghiganti. Nagsimula ang isang madugong labanan at nagkagulo ang lahat. Kumuha ng kutsilyo si Min-sung subalit nasaksak siya ng kalaban. Sa tulong ni Myunghwa ay napatay niya ang nagtangka sa kanilang buhay. Wala na ring nagawa si Yong-tak at isang pagsabog ang naganap. Sinubukang magtago ni Yong-tak sa kanyang kwarto, subalit doon na siya binawian ng buhay. Nagtago si Myunghwa at Min-sung sa isang sira-sirang apartment. Kinaumagahan, nagising si Myunghwa sa maganda, ngunit malungkot na liwanag mula sa bintana, ngunit patay na si Min-sung. Sa kabila ng lahat, natagpuan siya ng isang grupo ng mga nakaligtas na tumanggap sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Sa bagong tirahan, nakita niya kung paano pantay-pantay na binibigay ang pagkain. Sa wakas, napagtanto niya, may pag-asa pa para sa kabutihan ng tao.